mas maigi sundin niya ang payo ngayon ng kanyang legal counsel na voluntarily humarap na sa Senado at tapusin niyang sagutin ang aming mga tanong. At matapos bigong matuntun sa kanilang farm, hinimok ni Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros si suspended Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo na sumuko na o kaya'y tanggapin na ang arrest order. Para sa senadora, makabubuti kung humarap na lang ang suspendidong alkalde sa pagdinig upang mabigyang linaw na ang umano'y koneksyon nito sa sindikato na nasa likod ng iligal na operasyon ng mga pogo. May patutsyada rin ng senadora sa Facebook post ni suspended Mayor Guo kung saan nagpasalamat ito sa mga residente ng Bamban at iginiit na isa siyang Pilipino. Kung nakakapag-Facebook ka, siguro naman kaya mo nang humarap sa Senado. Hindi ka Pilipino. Ang titibay na ng ebidensya. Umaasa ang senadora na nasa Pilipinas pa ang alkalde, ngunit sakaling nakalabas na ito ng bansa, makikipagtulungan anya sila sa mga otoridad ng ibang bansa na nag-iimbestiga na rin sa isyu ng pogo. Si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada naniniwalang dapat magsanib puwersa na ang lahat ng mga ahensya ng gobyerno na may police powers para hanapin si Mayor Guo. Ayon sa abogado ni suspended Mayor Guo na si Attorney Stephen David, hindi pa sigurado kung dadalo ang alkalde sa susunod na pagdinig sa July 29 dahil nakararanas umano ito ng matinding trauma. Ngunit pinayuhan na umano niya ito na humarap sa pagdinig. Actually, dalawang situation na nag-50-50 siya. Una, ang advice ko sa kanya, mag-appear ka, i-honor natin yung legal process kasi nga, hindi naman tayo pwede magtago habang buhay. Kaya naman yung buhay natin na masasayang sa pagtatago, magiging fugitive ka. Hanggang kailan yun, di ba? Samantala, kung mag-a-appear ka, ang kailangan, di naman yun para parusahan siya kasi may presumption of innocence. Gayunman, tiniyak umano ng suspendidong alkalde na nasa Pilipinas pa siya. Gusto niya talaga para makaharap siya sa mga tao, makaano siya. Kaya lang nga, yung takot niya nananatili. Pero sabi ko, kung sa Senate lang naman niya, tsaka gagarantiyan ka naman ng safety doon. Well, mas-safe ka pa nga doon kung tutusin. Sa ngayon, patuloy ang paghahanap ng Office of Sergeant at Arms sa usaan ng Senado kay suspended Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo at iba pang individual. Kasabay ng panawagang sumuko na sa Senado, tiniyak ng liderato ng Senado na magiging ligtas dito si suspended Bamban Mayor Guo at iba pang inisyuhan ng arrest order. Ginagarantiyan ng Senado sino mga dadakpin para hindi tira sa Senado ng seguridad. Nino man, kabilang na. Kasalukuyan namang nakadetene sa Senado ang sinasabing accountant ni Mayor Guo na si Nancy Gamo at ihaharap sa susunod na pagdinig. Ang isa pa sa pinaaresto ng Senado na si Dennis Cunanan hindi pa natatanggap ang arrest order ayon sa kanyang abogado. Ngunit planoan niya nitong humarap sa susunod na pagdinig. Samantala, pag-aaralan naman ng komite kung iimbitahan sa susunod na pagdinig si Michael Yang na naging Presidential Economic Advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito'y matapos isiwalat ni Senator Hontiveros na may direkta o manong transaksyon ang kapatid itong si Yang Hongjiang sa Baofu Land Development kung saan co-incorporator si Mayor Guo. Incorporator din umano ito ng Fullwind Group of Companies kung saan chairman si Michael Yang at kung saan incorporator din umano si Gerald Cruz na konektado naman anya sa Formerly Biological Corporation. So kaya ko sinasabi na parang one big happy Farmally, itong dating Farmally members na lumilitaw one by one ay Pogo members din. Well, kung ma-establish namin na talagang may connection si Michael Yang bukod sa kanyang kapatid, hindi lamang sa Farmally kundi dito sa Pogo dahil naging mataas na advisor siya kay Duterte at malapit sa dating presidente. Then, of course, may tatanong din namin kung ano yung posibleng koneksyon ng dating presidente sa Pogos na ito. Ayon sa abogado ni Michael Yang na si Attorney Raymond Fortun, hindi niya kilala ang sinasabing kapatid ni Michael Yang at hindi rin umano niya alam na may kapatid ang kanyang kliyente. Hardin Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.